appreciate all your hard labor and your work in our ushering ministry. And yun nga po, dahil sa inyo, maraming pumupunta sa ating simbahan na kahit nakasimangot papunta, pag nakita pa lang kayo, nakangiti! And maraming salamat po. And yun po, would like to ask Pastor Nate na lang po to encourage us. And again, maraming salamat po. Let's enjoy this day po. Thank you. Palakpakan naman natin si Miss Maya sa kanyang leadership. Of course, para po sa inyong lahat, salamat talaga. Marami po kasi ako nakakausap na mga, hindi ibang church, Victory din. Tapos, yung iba, naranasan nila yung nangyari sa Baliwan. Ang naisip nila, ang galing naman ng mga usher doon, mga leader. Parang may gano'n. Akala ko lahat ng Victory ganito, yung pala, kakaiba kayo. Minsan hindi lang natin na-appreciate is lagi lang tayo nandito, pero huwag kayo ibang church, yung Victory din. Pumunta kayo maisip, talagang mga nasa Victory sa Baliwan. So, meron na po kung tatlong blessed. Okay, sabihin niyo po blessed. Talagang blessed na blessed na blessed. Tatlong blessed. Psalm 84 verse 5. Yun yun, ano? Blessed are those whose strength is in you. 4 pala. Blessed are those who dwell in your house, ever singing your praise. Yun yung unang verse, no? Psalm 84 verse 4. Tapos pangalawang blessed, verse 5. Blessed are those whose strength is in you. Tapos yung last na blessed ay nasa verse 12. Blessed is the one who trusts in you. So sa dulo po, I think the one word, no? Mahirap po yung katotohanan hindi matandaan. Alam mo, kahit ang katotohanan ay totoo, pag hindi mo na yan naaalala, what's the point of a truth that you do not remember? Siyempre, meron namang Holy Spirit. Pero para matandaan nyo lang, ang one word conclusion, mamaya pag nag-kwento, ay si Jenny Pastor, kalimutan ko na ilaman. Yung one word ay trust, okay? Sabihin mo trust. Paano nga ba natin napapakita yung trust natin in terms of serving the Lord in His temple? Ito pong Psalm 84 ay journey papunta sa temple. Okay? So, I think the word is longing. Okay, sabihin mo longing. Yung parang po ba siyang laging naglulong na mapunta doon sa templo. Now, I could not say that to any other ministry more than the ushering team. Kasi kayo po yung unang-unang nandun sa church. Maraming salamat po sa inyo. Pangalawa, mas malamang kahit tapos na po yung Sunday, ang iniisip nyo na naman po yung susunod na Sunday. Ang tawag po doon ay longing. Okay, ngayon, saan po ba nanggagaling yung longing ngayon? Ito na po, no? Verse 1. How lovely is your dwelling place, O Lord of hosts. So ini-imagine niya na, no? Parang meron silang, ang tawag nito pilgrimage. Okay, sila po yung nag-journey papunta sa temple. And this is not just a physical journey, but a spiritual journey, meaning kahit, siyempre, malapit lang naman yung Wondermark or Victory Baliwan. But in our spirits ba, na parang tapos na yung Sunday ngayon, naglulong na naman tayo sa susunod na Sunday. No? Tapos ano yung iniisip mo? How lovely is your dwelling place, O Lord? My soul longs, ayan na, verse 2, no? Talagang may longing, my soul longs, yes, pains for the courts of the Lord. Para daw, ano yung think, no? Para daw nanghihina dahil naglolong para sa courts of the Lord, by heart and flesh, sing for joy to the living God. Yung parang, siguro kahit minsan, baka this week, bago maglinggo, bad trip ka, pero parang naisip ko, na, marapit naman na maglinggo, di ba? Parang, kaya re-refresh na naman tayo. My heart and flesh sing for joy. Verse 3, even the sparrows finds a home, and the swallow a nest for herself. So, yung sparrow po kasi ibon, no? Ibon mang may layang lumipad. So, yung ibon daw, naglipad-lipad daw siya. Pero alam nyo, kahit po kayo po yung naglilipad-lipad, at you are really made to fly, naghahanap pa rin yan ng kanyang nest. Yeah. There's a longing to rest in the nest, no? So, kayo, lumilipad po kayo sa buhay. So, somehow, ay naisip mo, pag ka nang lumipad, hinahanap mo yung temple, yung rest. Even the sparrow finds a song at your altars, O Lord of hosts, my King and my God. Kasi ito na yung unang blessed, no? Blessed are those who dwell in your house, ever singing
your praise. Now, bakit kaya kakaiba kayo, no? Kakaiba tayo. Yung kaka-Sunday ko na lang, ang naisip ko na next Sunday. Samantalang yung iba, ito po, no? Ito po yung, ito, baka pwede na itong theology na ito ng Psalm 84 na hindi ko maganda yung online service, tigilan nyo naman simbahan nyo eh. Ginagawa lang yung pagka, kailangan mo talaga, may kailangan gawin, diba? Kaya online, but I don't think, hindi dapat normal yun. Kasi nga, merong longing na mag-journey ang mga tao papunta sa temple. Hindi tayo naglo-long to make excuses not to go to church. Parang gano'n na, parang, pwede naman online eh. Tanong yung katabi mo, are you longing for Sunday? Yeah. So bless ka, bless are those who dwell in your house. Ito yung pangalawang bless. Kasi bakit ka ba naglo-long? Kasi nga doon sa verse 5, pangalawang bless, blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on our God. So parang, so bakit ka ba naglulong? Kasi parang nakikita mo na pag nandun ka sa temple, nasa presence ka ni God, doon mo nakikita yung strength na hinahanap mo. Okay, so as they go through the Valley of Baca, yung Valley of Baca, ito yung lugar na hindi sure, no? Ano po yan eh, minsan na pag pupunta ka po sa temple, meron pong mga daanan na merong, what do you call that? Parang disyerto. Yung Valley of Baca, parang merong spring doon, no? Na parang, although dumadaan sa disyerto, parang sila'y nakakainom ng tubig. And they make it a place of springs, the early rain also covers it with pools. O yun, tama nga ako, kala ko mali ako eh. Parang dahil, oo, disyerto yan, pero parang yung Valley of Baca, parang may ulan doon. Tapos parang may mga parang pool ng tubig. Kaya medyo nare-refresh sila on their way to the temple. They go from strength to strength. Each one appears before God in Zion. Hindi ko alam kung alam niyo yung kanta na yung sa Hillsong. May album, Blessed ang title. Blessed, Psalm 84 po yun. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. We will go from strength to strength. Pasensya na kayo, hindi matutuwa ng tono. Pinapakanta nga ako, sabi ko, ano ko sasayaw na lang ako? Hindi nyo rin kayo matutuwa, kaya sayaw na lang. So yun, yung pagpunta sa temple, para po yung strength to strength. Minsan po ba feeling nyo hindi nyo nakakayanin yung mga buhay ninyo? Parang, ngayon pa ba ito? Meron pa ba tayong lakas? And yet, tapos minsan ay kamukha po niyan, papunta na rin po tayo sa Macau, medyo busy pagkatapos nga po ito, didiretso rin ako sa music team banding, no? Mag-share din ako, baka ito lang din yung share ko. So ako po, lagi ko iniisip, siguro, natapos na to, matatapos na yung mga kabisihan. Hindi ko natatapos eh. So parang, naisip ko parang pag may natapos na, meron namang bagong concern. Pero ito yung good news na kanina ko, good news. Kung meron mang challenge to challenge, meron din strength to strength. Yeah. Yun po yung napakalaga. May panibagong lakas. O Lord God of hosts, hear my prayer, give ear, O God of Jacob. Behold our shield of God, look on the face of your anointed. For a day in your courts, ito na verse 10, for a day in your courts is a better than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper, yan. Talagang parang pang-asher talaga ito eh. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. Kasi yung tents, di ba, is a place of comfort. Alam niyo minsan, naglolong tayo ng comfort. Pero kung totoo, yung comfort, masama yan sa faith. Hindi sila sabing anti-answered prayers si God. Gusto sagutin ni Lord yung prayers natin to build our faith. Pero kung ang resulta nito yung comfort, minsan nakakatulong yung comfort. Si Joshua po napakagaling na leader. Dahil marami mo sila sons of Anak, yung mga giants to kill. Nung pagdating ng Judges, napatay na ni Joshua lahat. Alam niyo po bang sa Judges, there came a generation who neither knew God nor His works. Which means, kaya po nakakatuwa yung pag-serve po natin, talagang po yan, anti-comfort. Talagang pwede mo, matulog ka nila buong araw ng linggo. Pero ano po bang tulog na wala no? Oo, masama po yung
ano nga yung adrenaline, yung stress, masama po yan kung lagi kang stress. Pero masama rin yung laging comfortable, no? Parang ang feeling ng katawan mo, gusto na yata nito mamahinga. Parang ganun eh. So, parang wala nang gustong, ito na, sa lababo. For the Lord God is a sun and a shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those who walk uprightly. O Lord of hosts, blessed is the one who trusts in you. Bakit nga ba talaga tayo naglulong to serve in the temple, in the courts? Our souls long for the presence of God. Why? Because we will go from strength to strength. Ang dulo, kaya kayo ganon, at iba kayo sa iba. Hindi tayo nag-make ng excuse pag Sunday. Ang dahilan ay because you trust the Lord. Yun talaga yun. We can say all we want to, na parang nagtitiwala ako kay Lord. Pero, kailangan ipakita mo rin no? Na talagang yung linggo mo para kay Lord na nandun talaga yung ating pagtitiwala. So, kaya kayo nag-a-usher, kaya kayo nag-serve kay Lord, tapos kahit pa kayo din napakasipag, yung iba nga nagtataka na, baka napapagod na kayo. But actually, you're going from strength to strength. The reason why katatapos lang ng Sunday, nilulook forward na naman natin yung Sunday, is because we trust in God. Yun lang po yun. Alright, so let me pray. Lord, maraming salamat po sa lahat ng leaders na ito, volunteers. Pero salamat talaga, hindi namin alam kung ano po bang nagawa namin para makadeserve ng napakagagaling ng mga usher. Na talagang yung heart po nila, hindi na kailangan talagang itulak, but they're longing to be a doorkeeper in the house. Lord, they're longing that rather than be the tents of wickedness, Lord, na parang, yes, there may be moments na sana mas komportable na lang. Dito na lang kami sa tent namin on a Sunday. But we'd rather be a doorkeeper. For 1,000 years that we'll be experiencing temporary comfort. Lord God, di namin gusto ng comfort, ang gusto namin eternal life. Lord, maraming salamat po sa bawat isa. I pray that as they have refreshed others, i-refresh mo rin sila ngayon. At Lord, pag-usapan po namin for the rest of the day, how we trust in you. Lord, maraming salamat in Jesus' name. Amen. Happy evening next week sa inyo. God bless you.